Blue Lock, Chapter 330. Sa kabanatang ito, lalo pang umiinit ang laban sa Neo-Egoist League. Ramdam na ramdam ang tensyon dahil bawat galaw ng mga striker ay parang pagsusugal ng buong kinabukasan nila sa football. Si Isagi ay mas lalong nagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Kitang-kita na hindi na lang siya umaasa sa instinct. Binabasa niya ang buong field, pati ang isip ng kalaban at kakampi. Habang tumataas ang pressure, mas lumilinaw ang vision niya kung paano mananalo ang laro. Sa kabilang banda, ang mga karibal niya ay hindi rin nagpapatalo. May mga eksenang nagpapakita ng banggaan ng ego, mga striker na handang isakripisyo ang teamwork para patunayan na sila ang hari ng field. Dito mas lalong binibigyang diin ng kabanata ang tema ng Blue Lock, sariling ego versus tunay na panalo. May mga biglaang play at decision na nagpapabago ng momentum ng laban at malinaw na papasok na tayo sa mas madugo at mas strategic na yugto ng match. Hindi pa tapos ang laban, pero sa Chapter 330, may pahiwatig na may isang striker na papalapit na sa evolution, isang hakbang na pwedeng magpabagsak sa lahat. Kaya simulan na natin Blue Lock versus France. Oras na para sa ikatlong round ng U20 World Cup's Group A. At dito, pinapakita dito ang 4-5, 1 lineup formation ng Team France. At sa kabilang banda naman, pinakita din ang 3-5, 2 lineup formation ng Team Blue Lock Japan. Sa chapter na ito, tila excited ang mga commentator at manonood sa laban na ito. Napatanong ang isang commentator sa kasama niya na ano ang nakikita mo sa Team France. Sa tingin ko sila ang favorite crown team para manalo. At ang buong crown ay malakas ang hiyawan ng mga fans ng magkabilang team. Ang kanilang pambansang kupunan ang kasalukuyang kampeon sa World Cup, na ito ang team na ito ay ang pinangungunahan ni Loki, na tinatawag na Golden Generation, na magse-secured sa Team France sa mga susunod na 10 taon. Mukhang dito masusubok kung gaano kalakas ang Team Japan. Sa kabilang banda, nagdulot ng matinding sensasyon ang mga miyembro ng Blue Lock dahil sa wakas, si Yoichi Isagi ay mabilis na nagiging simbolo ng henerasyong ito. Sila ang nagdomina sa team ng Nigeria 4-0 sa unang round. Sa ngayon, ang koponan ng soccer na may pinakamalaking atensyon ay ang Japan, ang Neo-Egoist team. At eto na ang dalawang team papasok ng field. Sa bandang kaliwa ang team nila Loki at sa may kanan naman ang team nila Isagi na naka-white uniforms ngayon. Makikita dito na nakatingin si Yoichi Isagi kay Julian Loki na kalmado lang at si Loki naman ay nakatingin din na nagkita ulit tayo egoist. At dito matutungayan natin ang malaking banggaan sa round na ito. At dito makikita dito ang dalawang character na magkatunggali na si Charles Chevalier na tila hinahanap niya ang dating ka-teammate niya na si Shidu at napasabi naman dito Megumi Bachira na siya ba sa bench siya. At ito pa rin ang unang line-up namin nang makaharap namin ang Nigeria. Samantala tila nang aasar pa si Charles na tila ang sinabi, nawawalisin namin kayo sa lugar nyo na kasama ka. At napasingit naman si Itoshi rin kay Charles. Ipagpatuloy mo lang ang pagsalungat mo sa sinasabi mo at humanda ka mabalian ng ilong. At mabilisan sagot, ganun din sayo, bestie. Kakaiba ang pressure ngayon kung sino man ang manalo dito, tiyak na mas papalapit na sa finals ito. Ang laban sa pagitan ng pinakahihintay na kupunan sa Group League ay Japan versus France. Ngayon simulan na ang laban. Maririnig dito ang malakas na hiyawan ng mga fans at kick-off ball ng France sa paninimula ni Hugo. Simulan na makikita dito na tila nabigla ang Team Japan sa paninumulang arangkadang opensa ng Team France. Mabilis ang pag-arangkada ng takbo itong Julian Loki na may tila parang hinahabol na snatcher. At lahat sila ay papalusob papunta sa goalkeeper ng Team Japan. Habang nakay-nonchalant Hugo ang bola, sinubukan naman harangin ni Yoichi Isagi si Hugo, ngunit di niya ito napigilan. Nabigla ang mga ating mga bida, lalo na si Isagi nang malampasan ang depensa nila ni Rin at napasabi na wag hayaan mapasa ang bola. Napasagot naman si Hiyori na alam ko pero sa ngayon sobrang madaming spot na delikado para makapagdepensa at ito ay napaka-imposible.
Samantala hinabol ni Isagi si Hugo para pigilan subalit nakik na niya ito at naipasa kay Loki. Naipasa man ngunit agad naman ito nabantayan ng Team Japan na sina Aryu, Aiko at Nico at napasabi ang tatlo na hindi ka namin hahayaan nang matagal at malinaw lang napain lang ang lahat. At sumagot naman si Loki na sige, pero nagkakamali kayo. Habang sa kabilang banda, nasa likuran na pala ni Loki si Charles at pasimple niya itong ipinasa kay Charles para makakita ng open shot. Kaya napasabi si Aiko na sumugod si Loki ng papasok para makuha ang aming atensyon habang tumatawid na pala siya sa likod na di namin inaasahan na ganun pala ang gagawin nila. At maya-maya lang bigla na ito sinipa ni Charles ng Gremlin shot patungo sa goal ng Team Japan habang sinikap i-block ni rin ang shot na yon, ngunit huli na ang lahat. Dito tila di makapaniwala ang ating mga bida sa pinamalas na teamwork ng Team France sa mabilisan nilang unang pag-atake. Sinubukan man ito pigilan ni Gagamaro ngunit sa bilis ng pangyayari, hindi niya din ito napigilan para hindi makapasok sa goal nila. Kaya sa di inaasahan nakaunang goal na ang Team France. Nice shot sabi ni Loki, tila napangiti naman din si Charles sa goal niya at napabatid din ni Hugo na yan ang destiny. At hanggang dito na lang mga kamads, abangan ang sunod na chapter. Pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Maraming salamat po.